Nagsimula ang eksena sa mga kaibigan ni Sang-woo na lumabas upang mag-inom. Sila ay masayang-masaya hanggang sa mabanggit ng isa sa kanila, na sa 3 taon na sila sa kolehiyo ay wala pa rin silang girlfriend, na ikinalungkot nilang lahat. At nang biglang, isa sa mga kaibigan nila ang nagpahayag tungkol kay Sang-woo, na hindi na ito sama-sama sa kanila. Nagtataka rin sila kung bakit binago niya ang kanyang phone number, at ang isa sa kanila ay nagsabi na siya ay nagtatrabaho bilang isang hunter. Ang ibang mga kaibigan ay nabigla dito at sinabi nila na ang Sang-woo na alam nila ay hindi nananakit kahit ito ay isang insekto lamang, at napapatanong sila kung kaya niya ba talagang pumatay ng mga halimaw sa kanyang maayos na personalidad. Pero sinabi ng malaking kaibigan na wala silang ideya kung ano ang mangyayari kapag si Sang-woo ay nagalit, at pinagpatuloy niya ang pagkukwento tungkol sa kanila sa 3 baitang. Sa kanyang pag-uwi, siya ay nakaharap ng ilang mga gangster na gustong kunin ang kanyang pera, ngunit nang makita siya ni Sang-woo, agad na pumunta ito at inatake ang mga gangster, para lamang mabugbog siya kasama ang kanyang kaibigan. Sinabi niya na si Sang-woo ay hinaharas din ng mga gangster na iyon noon, pero hindi siya lumalaban. Pero kapag nakita niya ang kanyang kaibigan na hinaharas, hindi magdadalawang isip na siya ay aatake dito. Ipinaliwanag ng malaking kaibigan na maawain si Sang-woo kapag ang sarili niya lamang ang inaalala, ngunit kapag ito ay tungkol sa mga taong malapit sa kanya, nag-iiba ang aura nito. Bumalik ang eksena sa vice leader na madaling nahuli ng mga clone ni Sang-woo. Inutusan ni Sang-woo ang kanyang mga clone na i-manage ang iba pang mga tulisan at dalhin si Mr. Kang sa ospital. Kiniling ng vice leader kay Sang-woo na ihayag kung paano siya nakita, at si Sang-woo, na may nakakagulat na tingin sa kanyang mga mata, ay ipinaliwanag kung paano niya tinapos at pinatay ang isang grupo ng mga halimaw na may parehong skill sa kanya. Ipinakita ng ilang sandali ang kanyang mga istatistika dito, at ipinahayag na siya ay nag-level up ng mataas dahil sa pagpatay sa mga iilang Monster Guardian of Ice gamit ang kanyang mga clone. Habang hinahawakan ng mga clone ng vice leader, sinuntok ni Sang-woo ng buong lakas ang tiyan nito, na nagbigay ng matinding sakit at napaubo ng dugo. Sa suntok na napakalakas, siya ay napalipad sa kabilang bahagi ng bodega. Nanginginig sa sakit ang vice leader at nagtatanong sa kanyang isipan na hindi totoo ang impormasyon nila tungkol kay Sang-woo at talagang malalakas rin ang kanyang mga inaakalang mahihinang clone. Naniniwala siyang may paraan kung bakit ganito nakalakas si Sang-woo sa maikling panahon lamang, kaya't hahanapin niya ang kasagutan. Dito ay nakita niya ang isang maliit na bote na lumalabas sa bulsa ni Sang-woo, at napagtanto na iyon ang ginamit niya upang lumakas sa maikling panahon. Nang makita niya ito, ngumiti siya habang naghahanda para sa isa pang pag-atake. Itinago niya ang kanyang presensya gamit ang kanyang stealth skill at naisip na madedetect pa rin siya ni Sang-woo at ng kanyang mga clone, dahil naririnig nila ang mga tunog na ginagawa niya at nakikita ang mga alikabok sa hangin kapag gumagalaw siya. Kaya't para masolusyonan ito, ginamit niya ang kanyang bilis para magpalipat-lipat sa ibang direksyon at magambala ang pangunawa ni Sang-woo. Ginamit niya ito upang subukang sorpresahin si Sang-woo, ngunit madali siyang hinaranggan ni Sang-woo at tinawag siyang tanga, na sinasabi sa kanya kung bakit ginugulo niya ang mga alikabok, na ginagawang mas madaling makita siya. Ang vice leader ay nasugatan ng gusto ngunit nagsimulang tumawa, kung saan iniisip ni Sang-woo na siya ay nababaliw na. Ipinakita niya na kinuha niya ang bote ng likido na nasa bulsa ni Sang-woo sa sandaling nakalapit siya, at sinabi kung bakit maganda ang kanyang mga istatistika ay dahil sa item na ito, sa paniniwalang ginamit ni Sang-woo ang likidong ito para lumakas. Pinayuhan siya ni Sang-woo ng mga ilang salita at nagbabala sa kanya na huwag inumin ang potion, ngunit tinanggal ng vice leader ang takip at ininom ang buong bote. Ang kanyang katawan ay agad na napuno ng kapangyarihan, at ang kanyang mga istatistika ay tumataas ng malaki, kaya't sa kanyang isang hakbang ay halos gumuho na ang bodega sa paligid nito. Nang makita ito ni Sang-woo, sinabihan siya na huwag siyang sisihin sa susunod na mangyayari. Sa lakas na ito na halos dumubli sa kanyang kapangyarihan, humanga siya sa mga epekto ng potion at nakipagdeal kay Sang-woo, na sinasabi na kung sasabihin niya sa kanya kung sino ang gumawa nito, hahayaan na lamang ang laban, pero kapag naputol na niya ang isa o dalawang paa ni Sang-woo. Napansin ni Sang-woo na mayroon na lamang siyang dalawang clone na kayang makatulong sa kanya sa kasalukuyan, at sinabi niya sa vice leader na nagkakamali siya, dahil siya ang mapuputulan ng isa o dalawang paa dito, at napatawa ang vice leader.
Umatake na siya kay Sang-woo, at sinubukan siyang pigilan ng mga clone, ngunit dahil naging mas malakas na siya, itinapon lamang sila sa buong silid. Inatake ng Vice Leader si Sang-woo, at halos hindi niya napigilan ang pag-ataking iyon. Muling tumawa ang Vice Leader, at may ipinahayag kay Sang-woo. Sinabi niya na hindi yata nauunawaan ni Sang-woo kung ano ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang nakita niya ang kanyang mga dokumento, at nakita ang higit pa sa kanyang mga impormasyon. Lumipat ang eksena sa apartment ni Sang-woo kung saan kasalukuyang naruroon ang kanyang ina at ama. May ilang mga bastardo ang nasa labas ng kanilang apartment, at binugbog ang isang hunter na naka-duty sa pagbabantay at kinumpirma nila na ang apartment complex sa harap nila ay kay Sang-woo, at pumasok na sila sa loob. Dito ay makikita ang mga magulang ni Sang-woo na nasa kalagitnaan ng kanilang mga gawain, nang may kumatok ng malakas mula sa kanilang pintuan. Pumunta ang ama ni Sang-woo sa pinto at natakot siya sa pagbukas nito. Bumalik ang eksena sa Vice Leader kung saan siya ay tumatawa ng labis, na nagpapaliwanag kung paano niya maililibing ng madali ang kanyang buong pamilya. Si Sang-woo, nang marinig ito, ay galit na galit at ginamit niya ang kanyang cursed sword para gumawa ng isang slash na napakalakas para sa Vice Leader, at hindi lamang naputol nito ang kanyang espada kundi nahiwari ng buong bodega sa gitna. Ang Vice Leader ay nagulat sa kanyang kapangyarihan at nagpasya siya na gamitin ang kanyang mga kamay sa halip, at umatake kay Sang-woo gamit ang isang suntok. Direkta itong tumama sa tiyan ni Sang-woo, dahilan para lumipad siya sa konkretong pader ng bodega. Matapos mapalipad si Sang-woo, siya ay gumawa ng sorpresang pag-atake sa mga natitirang dalawang clone, na nagbigay din sa mga ito ng matinding pinsala at bumagsak. Nanginginig sa sakit si Sang-woo habang nagngangalit sa kanyang mga ngipin, na sinasabi niya na napakalakas ang epekto ng potion. Biglang may narinig siyang isang pamilyar na boses, at ito ay si Kim kasama ang isang clone niya. Sinusubukan niyang pakalmahin sila sa pamamagitan ng pagbibiro, pero sa oras na ito, lumitaw na ang Vice Leader, dahilan upang ilabas muli ni Sang-woo ang kanyang espada at inutusan si Kim na magtago. Nakatingin sa kanya ang Vice Leader na may dismayadong tingin sa kanyang mga mata habang tinatanong niya kung bakit gusto pa niyang lumaban, na sinasabi na hindi siya nagbibiro tungkol sa pagpapadala sa kanyang mga tauhan sa kanyang address. Habang sinasabi niya ito, naalala ni Sang-woo sa kanyang isipan na malapit na ang oras. Kinuha ng Vice Leader ang kanyang telepono at tumawag sa kanyang mga tauhan. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung nakarating na sila sa apartment ni Sang-woo, at kung magkagayon, inutusan niya silang putulin ang mga daliri ng kanyang mga magulang at padalhan siya ng larawan, para sa pag-asang pagbabantaan si Sang-woo. Ngunit dito lahat ay nagkamali para sa Vice Leader. Ang brasong nakahawak sa kanyang telepono ay biglang bumaba, dahilan upang mahulog ang telepono sa lupa. Talagang nalilito siya, ngunit bago pa niya maisip ang mga nangyayari, ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang parang nalusaw, at siya ay napaupo sa sahig. Dito, pinakita ang flashback ni Sang-woo sa sandaling binigyan siya ni Kim ng mana at strength potion na may nakamamatay na side effect, kaya dapat itong gamitin ng may pag-iingat. At sinabi ni Kim, na ang strength potion ay magdudulot ng pagkatunaw sa mga kalamnan ng tao, na nagbibigay ngayon ng patunay sa kasalukuyang kalagayan ng Vice Leader. Ang Vice Leader ay nakikitang nagpapanik dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. At dito, si Sang-woo ay nakatayo sa harapan niya at sinabi ko sa iyo na huwag mong iinumin ang potion. Nakita ng Vice Leader ang kanyang telepono sa tabi niya na nakakontak pa rin at sinigawan niya ang kanyang mga tauhan na gawing hostage ang pamilya ni Sang-woo, at hinihiling kay Sang-woo na huminto. At kung siya ay sasaktan, uutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang kanyang buong pamilya. Hinihiling niya kay Sang-woo na ibigay sa kanya ang panlunas na gamot, ngunit sa boses ng kanyang tauhan sa tawag ay parang may mali, at ang boses ay nagsasabing, mukhang mali yata ang iyong tinatawagan. Ito pala ay isa sa mga personnel ng Kinis Guild na tumulong ngayon kay Sang-woo. Hinaranggan at binugbog niya lahat ang mga bastardo ng Silver Moon Guild bago pa makarating ang mga ito sa pamilya ni Sang-woo. Ano kaya ang susunod na mangyayari?